Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to H. Kamusta po kayo? Alright, pag-usapan lang natin itong lumabas na Pulse Asia 2025 Senatorial Preferences Survey. So, bago lang po ito. Ito ay kinundak from January 18 to 25, 2025. Ito po ay, in interview po ay 2,400 representatives na mga adults, age 18 and older. O ibig sabihin, 18 pataas po ang naging respondents dito. At ito mga kababayan, resulta. Ha? Ito pong si Erwin Tulfo, naku, number 1 pa rin mga kababayan. Number 1 pa rin si Erwin Tulfo. Talagang, kaya alam niyo sa nasasabi niya, na talagang sure win na siya eh. Kasi kahit sa ang survey, Pulse Asia, Publicus Asia, SWS, at kung saan-saan pa, talaga namang lagi pong number 1 itong si Erwin Tulfo. Kaya nakakatawa nga yung dahilan niya mga kababayan, bakit hindi siya pumirma doon sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte, dahil nga daw gusto niyang maging gumitna mga kababayan. Gusto niyang walang bias siya pag siya na po ay isa ng senator judge. So ibig sabihin, talaga nakatingin agad si Tulfo dun sa sa future mga kababayan, na siya ay magiging senator judge. At kasi kapag bumoto siya ngayon, mangyayari parang magiging tingin ng tao, magiging bias na siya kasi pumirma na siya eh. So para maiwasan yung ganong klaseng iisipin ng taong bayan, sabi niya, hindi muna ako buboto dyan. At gusto kong maging patas na senator judge. Hindi naman natin masisisi si Tulfo kasi sa totoo lang mga kababayan, no, ito number 1 na naman, no. At siya lang mga kababayan, hindi pala. Tatlo silang merong mas mataas sa 50%. Pero siya lang ang merong 60% pataas na preference vote mga kababayan. Kasi etong si Erwin Tulfo, mga kababayan, pakita ko na sa inyo. Etong si Erwin Tulfo ay nakakuha po ng 62.8%. Grabe Tapos sumunod naman si Senator Bongo na may 50.4%. Pagkatapos naman si Tito Sen na may 50.2%. So silang tatlo lang ang merong 50% pataas. The rest mga kababayan, pang-apat po sa Senatorial Preferences Survey si Ben Tulfo. So ayan, talagang halos sila lang ang nandyan sa sa matataas sa posisyon eh. So mukhang talagang dalawang Tulfo ang maidadagdag sa isang Tulfo na nasa Senado. Pag nagkataon, tatlong Tulfo, T3 na po ang nandiyan sa Senate. At ito mga kababayan, Pia Cayetano, pumasok na rin, top 5. Bong Revilla, top 6. Ito mga kababayan ng medyo nakakagulat. Number 7 po, si Amy Marcos. Pero sa mga kababayan, sa range ng ranking, itong si Amy Marcos ay 4 to 12. So pwede siyang 4 to 12. Naglalaro siya doon sa 4 to 12. Hindi katulad ni Tulfo, talaga number 1 eh. Si Bongo, 2-3 lang ang pinaglalaroan niyang positions. Si Tito Sen, Tito Soto, 2-4. Si Ben Tulfo, 3 to 8, 3 to 8. So, kahit ganun 3 to 8, pasok pa rin siya sa top 12. Cayetano, 4 to 8. Revilla, 4 to 8. So, itong si Amy Marcos, bagamat siya ay number 7 dito po sa, ngayon, sa resulta ng Pulse Asia, siya po ay, ang kanyang ranking ay 4 to 12. So, pasok pa rin. So, mga kababayan, parang ano nangyari? Bakit gano'n? At biglang pumasok si Amy Marcos. Dahil ba yan kay Pepsi Paloma? So, yan mga kababayan, yung pwesto ngayon ni Amy Marcos. Kasi dati, 12, 13, 14, 15 lang yan si Amy Marcos. Pero ngayon, ibang klase si Ating, pumasok na siya ang kanyang rank ay 7th. Pero 4 to 12 ang pinaglalaroan niyang mga posisyon. Kasabay niya kaparehas niya si Ping Lacson na 4 to 12 din. Number 8 si Ping Lacson. Number 9, Willie Revillame. Si Willie Revillame naman, 7 to 13. So pwede pang matanggal itong si Willie Revillame. Kasi 7 to 13. Kasi pag nag-13 ka, tanggal ka eh. O si Beto de la Rosa, pumasok Ang ilan si Beto de la Rosa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pang-10 si Beto de la Rosa. Ayan mga kababayan Tingnan nyo magiging mga kababayan na nagiging resulta Pang-10
Pero siya po ay nasa 7 to 14. So, mas malaking chance ang matanggal siya. Ay, meron kasi 13-14 eh. So, hindi ko lang alam ano nangyari dito. Baka naman ang in-interview dito may maka-DDS. Kaya ganito yung nangyari. O, Abby Binay, number 11. Manny Pacquiao, number 12. Villar, number 13. At Lito Lapid, number 14. So, yung position at 12, 13, 14, 15, yung mga nandun, umangat silang lahat. Kaya lang si Villar, number 13 pa rin. Ang talagang umangat si De La Rosa at si Amy Marcos. Ayun po yung napansin ko rito na medyo naging ibang resulta kumpara dun sa iba. Kasi usually si Amy, De La Rosa, saka si Villar, nandiyan lang yun sa 12, 13, 14 eh. Pero umangat si si Bato De La Rosa, pati si Amy Marcos So, nako, anyari. Anyari mga kababayan. So, yan po yung yung top 14. Top 14 po diyan po sa Pulse Asia at tingnan lang natin yung iba. So, medyo nakakagulat yung pwesto ni Amy Marcos at ni Bato de la Rosa. Mukhang ibang nangyari. Okay. So, pagkatapos ni Lito Lapid, mga kababayan, sa number 14, dito na pumasok si Pangilinan, si Kiko Pangilinan, sumunod si Bam Aquino, Gringo Honasan, si Abalos, Doc Willie Ong, Tolentino, si Francis Tol Tolentino, at sinong sumunod? Philip Salvador, Colonel Bosita, Mark Coleta, Chavit Singson, nasama pa sa listahan pero wala na to, nag-withdraw na ng kanyang candidacy. So si Bondoc, si Corbin, Rodriguez, Kibuloy, yung mga halos lahat po ng mga padapa, yung mga senatoriables ni Duterte, talaga po laglag, hindi po kasama sa top 12. Ito lang talaga, nagulat ako. Si Amy Marcos, si Bato de la Rosa, pumasok dyan sa top 12. So, tingnan natin, baka may mekos-mekos na nangyayari dito, So, pagkatapos si Kibuloy, De Guzman, Montemayor, si Franz Castro, Casino, Mendoza, Ramos, Gonzales, Tapado. So, the rest, mga kababayan, nandiyan na po sa baba. So, halos lahat ng mga padapa senators, hindi po kasama dito sa top 12. Pero lang po talaga, nagulat ako kay Bato de la Rosa, biglang naging number 10. At itong si Amy Marcos, na bagamat inampo ng administrasyon, ay, ayan mga kababayan, pumasok po siya. At mataas po ang tinaas ng kanyang posisyon. At ito si Camille Villar, na gumastos din ng bilyones na, number pa rin? Number 13 pa rin. So yun mga kababayan, yung update natin sa Pulse Asia, ito naman po ay hindi po basehan natin sa pagboto. Ito po ay guide lang natin. Ito po yung pulso ng ilan nating mga kababayan na tinanong po ng Pulse Asia Research Incorporated. Huwag po sana nating maging basehan itong mga resultang ito. Tingnan lang natin yung trend. Basta ang importante mga kababayan, yung gusto ng puso natin. Mag-imbestiga tayo, mag-research po tayo, 'di ba? Kung sino ang talagang para sa tao, hindi yung para sa pansariling kapakanan lang ang kanilang mga iniisip at para sa kaibigan nila sa partido lang, kaya sila tumatakbo, hindi na po sa taong bayan. Okay, so yan po. Ayan po yung resulta ng bagong Pulse Asia Survey. Mamayagpag pa rin si Tulfo. At ito na mga ilan sa mga padapa senators. Lalo-lalo si Bato de la Rosa pumasok po sa top 12. At si Amy Marcos pumasok na rin. Maba po si Pangilinan. Si Kiko Pangilinan pumasok na yan. Pero ito, laglag na naman. Number 15. At si Bam Aquino number 16. Okay, so yan po yung yung ating update base po dito sa Pulse Asia Survey na kinuha po from January 18 to 25, 2025. Okay, so yun lang po muna ang ating update. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa ibang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.